The missing 6 boxes of DPWH documents. Alam niyo po, sabi, ito lumantad kasi yung ano yung abogado ni Cabral, no? So pinatotohanan ng abogado ni Cabral, yun pong na binigyan talaga si Cabral o binigyan talaga ni Cabral ng dokumento o nakakuha talaga ng dokumento si Libiste. Pero dahil abogado siya, tinatanong siya kung totoo bang nagkaroon ng agawan. Aba, hindi ko po masasagot yan. Alam niyo naman, safe na safe yung mga abogado tungkol doon. Kasi hearsay lang yun eh. Pag nagsalita siya, wala naman siya ron. At madali lang din naman malaman talaga yun kung may nagkakuhan. Pero hindi po yan ang importante. Ang importante po, yung laman ng mga dokumento. Bakit po 6 boxes? Ay, makinig ka, Shelo Magno. 6 boxes yan from 2023 to 2025. 6 na box lang. Mas marami pa yung papel nyo. Isang truck yung papel nyo ng dokumento laban kay BP Sara eh. Di ba? Ito 6 na box. Dokumento from 2023 to 2025. Kasama po dyan lahat eh. Ang gusto lang po ng abogado, kaya po pinasort out kay Cabral, ano po yung laman nun? Lahat po ng transaksyon ni Cabral. Okay, so lahat yan. So ang gusto ng abogado, yun lang pong ibigay sa kanya. Kasi 6 boxes yan eh. Paano niya pag-aaralan yan, di ba? Ang gusto niyang mabigay lang sa kanya ni Cabral, i-sort out nila, yun lang pong may involvement dun sa nagpapasok ng pondo, yung mga proponent. Yung mga dokumento po ng mga request ng mga politiko. So yan po, nariyan yung mga request. Kung ikaw nag-request, malamang sa malamang, pag may ni-request ka, mayroon kang, ikaw yung proponent, at sinabi po natin dito, paulit-ulit na, ayon po sa mga engineer, na aminadong engineer po ng Bulacan. Excuse me po. Okay. Aminado po yung mga engineer ng Bulacan na lahat po ng proponent na yan tumanggap. Iba po yung iba po yung wala kang alam. Nalagyan ka na. Kumbaga, yung bawat congressional district binibigyan ng mga proyekto Yung hindi ka nag-request. Ayun, iba po yun. Okay. So sa madaling salita, malalaman talaga diyan kung sino yung may pinakamaraming ni-request na politiko. Malamang sa malamang alam niya yung kalakaran, no? At malaki ang kinita ng mga yan. Ngayon, ang tanong, bakit nawawala po yun? Yung boxes na yun. Yan yung inaangal ngayon ni Cabral. So, simple lang po yan. Pag walang ebidensya, ebidensya po yan eh. Ebidensya ng katiwalian, ebidensya ng mga pagnanakaw, ebidensya na sino yung mga nag-request, di ba? Malamang, lalo na kung ang ni-request mo, kunwari congressman ka, ang ni-request mo, hindi mo na, wala na sa distrito mo. Nag-request ka na sa ibang district. Bakit ka magre-request para sa ibang district? Hindi mo naman distrito yun. Congressman ka lang naman. Hindi ka naman senador. Yun yung pagkakaiba nun eh. Tsaka legal ba yun? Inaalaw ba yung ganun? So naroon yun. Pasok yung mga pangalan nila. Ikalawa, yung mga sekretary na wala namang kinalaman sa DPWH. Marami rin, di ba? Sinabi nila. Sinabi ni Libiste. Saan ba galing yung nakuha ni Libiste? Sabi ni Libiste, mga secretary at USEC ng ibang departamento, halimbawa DepEd, meron din silang request. Yung congressman,
Okay naman mag-request malamang kung ang request niya para dun sa kanyang distrito. Ah. Halimbawa, pinakamalaking alokasyon, yung magpinsan na magpamangkin, si Martin Romualdez tsaka si Sandro Marcos. O tignan nyo rin yun. Ano yung mga ni-request nila, ano yung mga pinondohan, meron ba talagang nagawa? Kasi kung ikaw ang nag-request niyan, alam mo na pinondohan yan, i-check mo yan. Nakasalalay dun dahil ikaw nag-request nun eh. O pag ghost project yan, kasabwat ka dyan. Imaginein mo, alam mong binadgetan. Imposible pong hindi nila alam na binadgetan. Lalo na kung sila nag-request. Di ba? Alam mong binadgetan tapos ghost project. Ikaw ang nagkapera dyan. Okay, bakit? Eto ngayon ang tanong, bakit yung ibang sekretary ng ibang departamento na wala namang mga constituents, hindi naman sila politiko, hindi, politiko sila pero hindi naman sila, wala silang constituents, di ba? Bakit sila magre-request ng mga paggawain mula sa DPWH? So lahat na nag-request na yan, kaso po talaga yan kagad. Oh. Ilan, sinabi na ni Libiste yan eh. Yung mga secretaries at hindi lang secretaries, pati mga yusik, talagang ginawa nilang gatasan tong DPWH. Talagang halos lahat ng magnanakaw dito kumukuha ng pondo. O kaya, para wala silang kaso, kinakailangan ma-eliminate yung ebidensya. Kaya siguro, kung totoo man, officially kasi nagpakamatay si Cabral, di ba? Kung totoo man na wala na sa mundong ibabaw si Cabral, wala na pong magiging ebidensya kung ma-eliminate yan. Ngayon, kung naglaho na po yan 6 boxes na yan, hindi na raw makita, sabi ng abogado, bakit pati si Vince Dizon nawawala? Alam niyo po, unbecoming, no? Dalawa po ang nawawala na mahilig magpa-presscon araw-araw. Si Boying, syempre, alam natin yan, no? Mukha naman po. Nag-appear po sa DCRH ba? Nag-appear po sa isang media si Boying. Pero halatado mo na may dinaramdam eh. Hindi po ako medical expert. Nakita ko lang po sa isang picture na merong oxygen sa tabi. siguro, siguro naman kung may oxygen ka sa tabi. Tsaka unbecoming po yan kay tama nagpakita siya sa media. Pero hindi naman po ganyan yung ugali ni Ombudsman Boying. Ang ugali po ni Ombudsman, araw-araw nagpapa-presscon. Araw-araw naglalakad yan kahit saan nagpapa-presscon yan eh. Pag may media, tumitigil yan para makipag-usap eh. Very unbecoming. Lalo na si Boy Tokis. Nakikita ko nga si Boy Tokis may ibang ini-interview eh. Naroon lang siya sa, alam niyo yun, nagpapapansin tapos mamaya lalapitan na siya. Di ba? Bakit hindi ka nagpapakita, Vince Dizon, para ipaliwanag mo tong nawawalang box? Kasi pag nawala yan, pananagutan mo yan dapat. Dapat po may maparusahan. Mga legal na ebidensya po yan, mga nawawala. Sa bagay, yung mga magnanakaw nga, hindi maparusahan. Ang hirap po magsalita ng dapat may maparusahan, no? Kasi alam mo na nga walang napaparusahan, alam mo na nga walang napapakulong. Humihirit ka pa na dapat may maparusahan. Ano ka ba naman ba dong? Ang tagal naman nagpa-check up niya po. May sakit din. Nak ng tinapay.
At ito pa pala isa. Ito yung mga hinahanap natin eh. Lacson, ang dami mo sinabi. Ang dami mo sinabi na itutuloy, itutuloy. Ito sinasabi ni Lacson nung December. Itutuloy natin yung kampanya natin laban sa korupsyon. Nakapasok na kami, nakailang araw na nagtatrabaho yung mga tao, Lacson. Tanong, kailan ka magpapaimbestiga sa Blue Ribbon Committee? Nung Disyembre, panay tokes mo, dapat itutuloy natin ang laban sa korupsyon. Itutuloy natin. Paano mo itutuloy? Tokes ka lang sa media? Press con lang yung pagtuloy mo ng laban sa korupsyon? Kailan po kayo mag-iimbestiga sa Blue Ribbon naman para naman makatotohanan? Alam niyo po ba ang pagkakaiba po ng Blue Ribbon pag ikaw nag-Blue Ribbon Committee hearing? Yung resulta po ng hearing nyo, pwedeng rekomendasyon para magdemanda. Pwedeng makapagrekomenda para mapakulong yung mga may kasalanan. Yan pong press conference, hindi po pwedeng maging basis yan para ipakulong nyo. Press conference mo lang yan eh. Yung investigasyon kasi, nakakalap ka ng ebidensya. Pag ikaw nag-investigate sa Blue Ribbon, kaya po kinakailangan mag-imbestiga kaysa mag-press con. Sinasabi, bakit kinakailangan mag-imbestiga ba dong binubulgar naman ni Lacson sa kanyang press con yung mga dapat mabulgar. Totoo yun. Pero walang basis yun para magsampa ka ng kaso. Samantalang ang investigasyon ng Blue Ribbon, napakatibay ng ebidensya nun para sampahan mo ng mga kaso yung mga makikita nyo ron na may posibleng mga magnanakaw, manggagancho. Yun ang malaking pagkakaiba nun. Kaya para may silbi yung ginagawa mong laban sa korupsyon, Lacson, investigasyon sa Blue Ribbon, ikaw naman ang head niyan eh. Para masabi mong totoo. Tuloy ko lang to. The documents are reportedly related to the preparation of DPWH annual budget proposals from 2023 to 2025. The legal team and Cabral's family do not know the whereabouts of the documents, and the last time they looked for them in Cabral's house, they found them not there. Sa bahay ni Cabral, nawala. Imbestigahan nyo lahat ng mga nasa bahay na yan. Driver, asawa, driver. Dalawa lang pinagginalahat.